Hello guys, magandang araw. Andito po tayo ngayon sa loob ng BYD E-Max 7 Superior Captain. I-share ko lang po sa inyo yung unit, yung infotainment na tinatawag. Ito po, iba-browse po natin at makita po natin. Please make sure that the key is in the vehicle. Okay guys, andito tayo ngayon sa infotainment. So, itutur ko lang po kayo sa inyo. Ito yung home. Tapos, pindutin natin yung settings. Sa settings, may mga categories po siya. Una, light. So, sa light, makikita natin yung exterior light at saka courtesy light. So sa exterior light muna tayo. So, sa exterior light, unang-una yung daytime running light. So makikita natin, pwede nating i-on and off po yan. Ito, pwede mong i-on, i-off, i-on. Ibig sabihin, yung daytime running light niya dito, naka-open po siya. Nakailaw lang siya doon sa may gilid, parang bigote nung BYD na natin. So yan, sa ngayon naka-on. So i-off natin, press lang natin yan. Next po ay yung kanyang headlight height. Ito naman yung headlight height niya. So from 5, o gusto nyo center, yan, pwede nyo gawing gear 2. Ito po yan yung pinaka headlight height niya. So ang pinakatodo niyan po ay 0. So nakababa. Mapapansin nyo po pag ina-adjust po natin, excuse me po. Yan, nagbabago po yung height niya. So next, yung pangatlo ay yung intelligent high beam control. Ayan, kung naka-off, yung high beam mo, i-control mo kung gaano. Ayan siya. Nakikita nyo naman po yan sa diagram niya. Now, next natin ay puntahan po natin yung courtesy light. Press nyo lang yan. Excuse me po, medyo nangangatilay lalamunan ko. Sa courtesy light, meron po tayong intelligent courtesy light, naka-on. So pwede mong in-on, pwede mong i-off. Press mo lang yan, on and off. Ayan, yung kanyang pagka in-adjust mo yan, ayan siya. 0 hanggang 60 po yung kanyang headlight after exit. Ayan, ang gawin natin ay 30. Ito naman yung pangalawa, headlights before enter. 0 hanggang 60s. Ayan po yung kanyang mamaya ko na po sabihin sa inyo yung mga gamit. So itutur ko lang muna kayo dito sa infotainment niya, kung ano meron dito sa infotainment niya. Pangalawa sa category ay yung locks. So ang locks niya, may tailgate. Ito yung tailgate, yung bubuksan nyo yun sa likod. So from 0 ay 15 to 100% yan. Ibig sabihin, pag 100% nya, pinakamataas na nya. Kapag 50, half lang yung bukas nya ng lock sa likod. Ito, gawin natin ay 100% na. Ayun lang naman. Doors. Tapos sa windows, yung mga lock nya, auto window closing after locking. So nasa inyo yung kung i-off yung on and off nyo. Okay, sa akin, ang preference ko ay i-on. Pangalawa, long press key, fob to lock in close window. Ayan, sa window, on and off lang din.
Tapos long press key fob to unlock and open windows. On and off. Next, long press including switch to lock and close windows. Yan lang. On and off lang din. Ang sunod, long press itching switch to unlock and open windows. On and off lang din. Tapos next, locks. Okay, ang preference nyo naman, auto lock while driving. So, habang nagda-drive ka, nakalock na siya. Tapos digital key. Ito yung ano mo, i-enroll mo to kung gusto mong mag-digital key. Pwede sa cellphone. Lang. Next, audio display. Sa audio naman. Sa audio, meron ding audio. Ayan, ilaloud mo or hindi. Equalizer. Adjust mo. Meron dyan custom, jazz, classic, country, economic, retro, pop, rock, dances, and open. Yan yung sa equalizer. And then sound field balance. Sound field balance, ibig sabihin kung ano yung gusto mong audio. Ayan, kung gusto mo na doon sa front, doon sa front driver's passenger, pwede mo doon sa huli yung kanyang audio, i-adjust mo. Ay sa akin kasi naka-balance lang, nasa gitna. Next, so volume, phone volume, medyo dito rin na-adjust. Broadcast volume, gawin lang natin ang 10. Gawin ko nasa gitna lang, 5. Tapos media volume. Sa media volume naman, ito lang. Nasa iyo na kung gaano kalakas. Kung masyadong malakas. Yan lang. Patayin mo lang muna natin para magkarinigan tayo. Tapos notifications, safety alert broadcast, nasa iyo yan kung i-on mo or i-off mo. Sa akin kasi kailangan naka-on. Broadcast content, alert, vehicles, andyan na yung mga broadcast contents nya. Tapos dito sa vehicle prompt sound, nasa iyo kung standard or brand. Then vehicle prompt volume, pwede mong i-low, mild, high. Akin naka mild lang. ABAS sound source, pwede mong i-play nga natin. Hindi ko alam kung ano yan hindi basta naka-play. Tapos media volume decreases when navigating. On or off mo lang. Next, screen center, screen brightness, adjust mo kung anong gusto mong brightness nya, kung tama lang o ano. Tapos screen saver nya pwede mong i-off, clock 1, clock 2, clock 3, nasa iyo naman yon. Tapos sa light, merong mode ang light, dark, nasa iyo na yon kung light or i-dark mo. Sa akin dark lang para hindi masyado masakit sa mata, or auto, dark lang sa akin. Then adaptive brightness, on and off lang din yan. Next, instrument. Instrument clusters, ito yon, dito sa may gilid. Pwede mong i-bright, nasa yan 50, sa akin 50 lang, or i-zero brightness lang para matipid.
Standard. O kaya 50% lang. Okay, next naman tayo ay next categories ay sa energy. Sa energy meron tayong energy management, charge discharge, energy consumption. So energy may dalawang option, standard and high. So ang ginagamit ko lang ay standard. Okay, next naman tayo sa charge discharge. Smart charging. Ito, i-adjust mo siya. I-schedule mo yung charging mo. Schedule. So slow charging lang to. I-off ko lang. Next category, energy consumption. Ito yung mga pumapasok siguro na energy. Actually hindi ko pa alam masyado ito eh. Sinare ko lang po sa inyo yung andito sa settings sa infotainment. So tap na tayo na. Next ay vehicle. So sa vehicle may seats, may AC, may driving control, may comfort driving. So ang unang-una sa category na to ay may seats, tapos ventilation. Yan, dito mo na i-set siguro yung mga ventilation nya. AC. Tapos ventilate, yung ventilated nya. Yung sa upuan, kung gusto mo number 1. Yung or number 2. And then air purification. Maganda sa air purification, pwede mong tanggalin yung di ka nais na amoy dito sa loob by preparation. Yan, gagawin mong purification. Next, sa settings nya. Ito yung settings nya. Okay, hindi ko alam kung ano yung naset ko doon. Naka-automatic purification pala ako. Na siguro yung automatic purification, ventilation. So sa ngayon nagpo-purify siya. So purification completed. So, siguro ang ginagawa niya, nilalabas niya doon sa likod. Comfort driving, power supply, auto power on, auto power off, auto fold. Ayan. Next, service. Sa service may intelligent maintenance saka overhaul. So, 60 days na lang ay ibig sabihin 4 to 4-7. Ito yung nakaset para i-remind ka. Kasi after 5,000 dadali mo na sa kasa eh. Next, overhaul. So front wiper check. So ito, pag sinet mo yan,
pupunta dito yung wiper niya. Next, ADAS. Yung ADAS naman, ito na yung special feature nitong sasakyan. So, punong-puno siya ng safety. Meron siya ditong driving assist. Meron din safety assist, parking assist. Ang ibig sabihin pala ng ADAS guys ay automatic automatic driving assistance system. Morning. Nandito na si paring ano, automatic driving assistance system. Ayan na. Next is system. Sa system may link, may general at saka version. So sa link merong Bluetooth, wireless, hotspots, connected devices, remote control. Tapos meron siyang version. Checking super version. Kung kailangan niyang i-update. Ito yung kanyang version. Factory reset. So ito guys yung mga categories. Light, lux, audio display, energy, volume, service, ADAS, tapos system. Okay. Navigation.